Pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Gising na! Ngayon ko lang po na-realize na meron kaming task ng Aliw Channel 23 dito. Sandali lang, 4:06 na! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Bukod po sa Aliw Channel 23, meron din po DWIC dito. Hindi, kayo naman pinaplug ko yung stasyon, no? Love ko kayo, eh. Alam niyo naman yan. I love you guys. Di ba, Ma'am Jen? Di ba? I love you all. Ngayon po ay salamat, Jesus, at Biyernes ulit, Shabu Day! Hindi po para mag-shabu kayo, kung hindi para malaman na today po is a Friday. Thank God it's Friday. At 19 na po ngayon sa buwan ng Setyembre. Gusto mo sumama dito? Makita ko bigla si Ian, eh, no? Halika, sama ka muna dito. Halika, pumasok ka na dito. Wala pa si Arlene. Ngayon po ay 19 na po sa buwan ng Setyembre 2025. Araw po ng Biyernes, narito muna mga headlines. Pinoy Gising! Bagyong Nando inaasahang magiging isang super typhoon. 13,000 katao naapektuhan ng bagyong Mirasol. Pinoy Gising! Samantala, dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, pinaharap na sa investigasyon ng ICI. Pinoy Gising! Nakahanap ako ng karelyebo ko ngayon. Unified 911 System. Wow! May 94.42% efficiency rate ayon sa DILG. Pinoy Gising! At balita sa ibayong dagat, 8 katao patay sa magkakaiwalay na car bombing sa Pakistan. Pinoy Gising! Sa sports, ang paborito ni Ian Articona, Filipina tennis ace Alex Iyala, balik bansa na! Pinoy Gising! Paggamit ng improvised na plaka, Ay, alamin sino ang kaya kaprasahan. yan? Sino kaya yung mga Sino gumagamit kaya yan, yung mga ha? yan? Alamin ang kaprasahan sa Naku, Bawal Ito. Pinoy Gising! Totoo nga ba na nakakatulong ang pagkain ng tinapay para mapadali ang pag-poops o pagdumi? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Yan na, gusto kong gayahin mo At para sa marinig ito. At sa balitang showbiz, Ay, nako. wala Sa ba? mga Wala. malalaki. Sa malalaki. Sa mga naglalakihang. Sa mga naglalaki ang ulo. Ayun! Yari ka mamaya paglabas mo. Rufa Gutierrez, hindi pa rin kinakalimutan na balang araw ay magpapakasal. Pinoy Gising! At isa pang naglalaki Ayun, ang ulo. Ay, nako. Lani Misalucha, hindi pa rin ligtas sa pagkasintunado. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bango na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Hisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Yun o, suwabe. Yun! Bamboo! Limutin ang problema. Alam ko, ilang taon nyo na nung huling na... Narin-abutan mo ba tong programang ito? Alin. Yeah, mamaya pakinggan mo yung mamaya yung pag nag-chorus, malalaman mo kung anong kanta to. At itong kantang ito ay naging programa dati. Pero mamaya pagpasok yung chorus, syempre, ano natin yan. Pero, ano na ba nangyari kahapon, pare? Ano ba yan? Ano ba nangyari sa hearing kahapon? Ayun, naku po. Ang alam ko lang, safe ka na talaga. Yan! Safe ka na talaga. Oh, yun yung sinabi nyo sa'yo, safe ka na talaga. Na may kasamang malakas at malupit na hampas. Yun. Nadali Nadali mo. Hindi niya, sabayan mo ako. Sinabi, safe ka na. Sabayan mo pag okay na. Kasi natuwa ako parang parang cute pa rin talaga sa'yo. Para pwede sila maging couple. Oy, joke lang po kay Senator Marcoleta at kay Senator Jinggoy. Ano nila yung light moment nila kahapon iyon. Yes. Oo.
So, okay ba? Ganyan to yun, Daniel, ha? Oo. Ang sasabihin, safe ka na may kasamang... Uy, may pagtapik, may pagampas. Hindi tapik! Oo. Isang malakas na... Ganon. Uy! Diba? Kasi, mili ko nga, sabi ko, ito na naman to si Senator Marcoleta. Baka mapikon na naman itong si... Baka mapikon na naman itong si Senator Jinggoy. Pero mukhang goods naman na sila. Oo. Basta, ay, nako. Kamusta ang biyahe mo ngayon, pare ko? Ay, alam mo naman, tayo. Ang tanong, bakit napaaga po si Ian Articona? Hindi po siya magsa-sports news. Inimbitahan ko lang siya bilang isa sa aking panauhing pangdangal. Ay, walang magpipindot. Sabihin ko, sana may magandang dilag na pumasok dito. Nachinat ko. Tapos di nagising. Nako, ayun na nga. Oo, nako, bawal i-touch. Sabi ko pa naman, babawi ako. Dahil kahapon, yung eto, hindi tumunog to. Sabi niya sa akin, bossing, okay lang. Ngayon naman, sabi ko kagabi, babawi ako. Ayun. Pag-chat ko, wala pa. Nako, bumawi nga talaga. Binawian niya pala ako. Ayun, Ayan, yun ang tama. nangyari doon, pambihirang buhay yan. Pare, bakit ka ba nakapolo shirt ng aliw? Ayun, syempre, Malakas ang loob ko inimbita na natin ang kapatid lahat na sige. makiisa sa Broadcast Media Congress. Diyan po yan sa may Malabon. Mamaya Oo. may special report si Gargar. Oo, meron. Mamaya paparinig natin sa kanila kung ano yung kanyang special report. Ayun, yes. Baka kasi nagtatanong yung mga kababayan natin, tsaka yung mga estudyante ng City of Malabon University na baka ngayon gising na at naka-tune in. Good morning po sa inyo para malaman ninyo mamaya, ano ba itong Broadcast Media Congress na ginagawa ng Aliw Broadcasting Corporation? Para alam nila na tayo ay seryoso sa ating, hindi naman mandato, sa ating panata ng paglilingkod ng tama at syempre pagbabalita ng tama. Yun ang pinaka-importante doon. At sa ako na-realize, pasok ko na Sunday. May pasok ka ng linggo. Mamaya ko i-share sa kanila kung bakit. Pero alam naman ho ninyo kung anong mangyayari sa Sunday. Yes, diba? oo. Kaya steady lang ho kayo dyan. Feeling ko lumagpas na nga yung chorus eh. lumagpas na yung chorus. Sige, balik ko na lang maya pare. Pero ang title kasi ng kanta, ito yung version ni Bambo ng sa mga nakaabot po sa sa ABS-CBN noon, sa Channel 2, UKG. Alam mo na. Familiar siya sa akin. Umagang kay ganda. Ayun. ang DJ for the day natin ngayon ay si Boss James. Yun. Pagtanong niya, Boss Da, pwede mo yung ayan, sabi ko. Tapos sa pinakinggan ko to, sabi ko, ayan, taas mo pare. Ayan na. Magbabalik ka umaga. Ay, hindi pala. Baka makagalitan ako. Ayan na. Uy! Yun! Yan ang maganda ko na Friday. Dapat maganda lang ang ating morning. And speaking of maganda morning, pare, unahan mo na silang bumate. Isang malupit na, Good morning! Yun! At least hindi ka nababati mamaya. Ayan, maganda Friday morning. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Sumasa inyo palagi at sumaating lahat. Humahabol pa mga kasama natin yan. Sa ating Friday edition ng Pinoy Gising. Uy, September 19 na kagad. Yes, napakabilis. Napakabilis. James, nagtatawa. Ay, nako. Si Main Barreto po ay papasok dito. On the way. Napaaga, sabi ko, tulungan na lang muna ako nitong kumpare ko dito para naman makapagatid tayo ng tuloy-tuloy na balitaan, kwentuhan at kulitan hanggang 6 in the morning. Pero for now, habang wala pa ang aking mga kasama, saluhan niyo po muna kami, Daryl Justin. At sa ngalan ni Main Barreto, Ian Articona. Pinoy Gising! 14 na minuto na po, 14 minutes makalipas ang alas 4 ng TGI Friday morning. Dako na tayo sa nanggigising ng bubulabog, ng bubulahaw at ng gugulat na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Unahin na natin siyempre ang lagay ng panahon. Patuloy ang paglakas ng Bagyong Nando. Si Bagyong Nando habang tinatahak na itong si Bagyong Nando ang silangang bahagi ng Luzon. Batay sa pinaka-latest na Tropical Cyclone Formation Outlook ng Pag-asa kaninang alas 2 ng umaga, huling namataan itong si Bagyong Nando na tropical storm na po. Nag-intensify na po ito. Huling namataan kaninang 2 o'clock in the morning sa layong 1,100 kilometers silangan ng Central Luzon. May taglay na lakas ng hangin aabot sa 75 km per hour malapit sa gitna at pagbugso namang aabot sa 70 kilometro, 90 km per hour. Ang tinatakong direksyon ay west-northwest
o kanluran. Hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Yung dating tropical storm na si Mirasol, may international name na Mitag, ay nasa layong 530 kilometers west of Itbay at Batanes. Sa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. May kaparehong maximum sustained winds at gustiness, 75 kilometers ang lakas ng hangin, 90 kilometers naman po ng pagbugso. Pero may kabilisan ng pagkilos na itong si Tropical Storm Mitag, northward ang direksyon. Pahilaga po yan sa bilis na 20 kilometro kada oras. Sa mga susunod na araw at oras, manatili tayong magbibigay ng mga updates at inaasahan niya po ng Weather Bureau Agency na bukod sa magiging typhoon ito, pare Koy, posible pa na maging isang super typhoon. Nako. Itong si Tropical Storm Nando. So pwede pa maging super typhoon ito by the time of Monday or Tuesday at mataas ang chance na maglandfall sa extreme northern Luzon. Kaya sa mga kababayan natin doon, iba yung pag-iingat. Alam ko hindi pa naka-recover pero ngayon pa lang paghandaan na kaagad. Yes. Samantala, hindi pa rin niya inaalis yung pag-asa o yung posibilidad na maging super typhoon yung nabanggit na bagyo nga at magdadala po ng mga pag-ulan sa hilagang bahagi o sa dulong hilagang bahagi ng ating bansa, lalo na sa mga araw at oras na ito ay papalapit po sa kalupaan ng Northern Luzon. Kaya naman, manatili nakatutok lamang po sa GWIZ News at Aliw Channel 23 para sa latest updates ukol sa lagay ng panahon. Pinoy Gising! Samantala, nasa 13,000 pamilya nakatumbas ng mahigit 50,000 katao ang apektado ng pag-ulan at bahang dala ng bagyong Mirasol. Ayon sa pagtatala ng Department of Social Welfare and Development, karamihan sa mga apektado ay nagmula sa Cagayan Valley, Central Luzon at Bicol Region. Sa uling datos ng DSWD Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, pansamantala ng inilikas sa mga evacuation center ang 77 pamilya o katumbas ng mahigit 200 individual. Samantala, tiniyak naman ng DSWD na sapat ang kanilang relief sources tulad ng nasa 2,500,000 family food packs na ipamamahagi sa mga Pilipinong apektado ng masamang lagay ng panahon. Pinoy Gising! Itinas na ng Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang Blue Alert status bunsod ng pagtama ng bagyong Mirasol at Nando sa bansa. Katuwang ang iba't ibang nabulol kasi ako Marisol nakita. Mirasol po yung dating bagyo. Katuwang ang iba't ibang national agencies, local government units at field offices. Tiniyak ng DSWD ang tuloy-tuloy na monitoring at koordinasyon para matiyak ang maagap at maayos na pagtugon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Bilang paghahanda, naka-alerto na ang lahat ng field offices para sa agarang pagpapakilos ng Quick Response Teams o QRTs, pag-activate ng Camp Coordination and Camp Management Operations at ang deployment ng Disaster Response Vehicles at equipment. Pinoy Gising! Samantala, pinaharap na si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa imbestigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Kinumpirma ito ni Senate President Vicente Soto III kasabay ng pagsasabing natanggap na niya ang subpoena duces tesu at subpoena testificandum laban kay Hernandez. Sinabi ni Senate President Soto na bibigyan niya ng otoridad ang Senate Sergeant at Arms para dalhin si Hernandez sa ICI upang humarap sa imbestigasyon. Dahil dito, pinayo ng leader ng Senado si Hernandez na sabihin na ang totoo dahil ibang imbestigasyon ng ICI kumpara sa imbestigasyon ng Senado na in aid of legislation. For the information of Mr. Hernandez and for the public, I just received moments ago a subpoena duces tecum for you, for your records and your subpoena testificandum from the Independent Commission. You are set to testify to them. So I suggest you collect your thoughts, tell the truth, because the Independent Commission is a different story from in aid of legislation that we are doing here. I already received the notice, and I will write an authority for the Sergeant at Arms to bring you to the Independent Commission inquiry. Yan ang tinig ni Senate President Vicente Tito Soto III. Ayun, Vicente Tito. Basta yan ang tinig niya kasi hindi yun panayam. Yun ay yung tinig niya na narinig ninyo dahil yun ay galing sa nangyaring Senate Blue Ribbon Committee na naganap kahapon dyan sa may mataas na kapulungan ng Kongreso.
Pinoy Gising! Nasanay ka kasi na sa panayam ng DWI. Ayun na nasanay ako doon. Pare, baka magalit yung Senado sa'yo pag sinabi mo yun. Sa iba pang kaugnay na balita, ipinasight in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee si Ginoong Pacifico Curly Vizcaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Ito ay dahil sa pagsisinungaling ng matanong kung bakit hindi nakadalo sa pagdinig ang kanyang may bahay na si Sara Vizcaya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, tinanong ni Senate President Vicente Tito Soto III kung bakit wala si Sara Vizcaya at ang sinagot ni Curly Vizcaya ay dahil umano sa may heart condition ang kanyang misis. Medical reason, pare ko, ha? Yun ang dinailan, ha? Pero, nang basahin ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson ang ipinadalang excuse letter ni Mrs. Vizcaya, ang nakalagay na rason ay mayroon anya siyang meeting sa kanyang mga empleyado ukol sa kinakaharap na problema ng kanilang kumpanya. Dahil dito, na agad na umalma ang ilang senador dahil sa malinaw nila na nagsisinungaling si Mr. Vizcaya at ang kanyang, sabi ng isang senador, sweetheart. Oo, pag-usapan daw muna. Narito ang bahagi ng pagsita at pananabon at paggisa at walang ligong pagsashampoo at walang pagbabanlaw ng ilang senador kay Mr. Vizcaya dahil sa malinaw na pagsisinungaling nito. Si Mr. Vizcaya na meron daw karamdaman yung kanyang asawa. Mr. Chair, nanumpa ito to tell the truth, and dito harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami. Diba? Huwag mo kami lokohin because the chairman has the power to cite you in contempt. I mean, do not do that. Iba yung sinasabi mo, medical condition. Kung may medical condition, sige nga, bigyan mo nga kami ng medical certificate. Iba yung sinasabi, mismo na misis mo eh. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? Mr. Chair. You lied. You lied. Paano pa kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Senator Estrada is recognized. Thank you, Mr. Chair. The letter excuse of Mrs. Vizcaya is totally unacceptable. Ang sabi niya, meron siyang meeting. This hearing is of national interest. Huwag niyang lulukohin itong hearing na ito. Huwag niyang bababuyin itong hearing na ito. Dahil the Filipino people are watching. Basta safe na siya. Oo, basta safe na siya. Napakinggan po ninyo ang tinig ni na Senators Erwin Tulfo at Jinggoy Estrada. Pinoy Gising! Samantala, tanggap naman tayo ng IZ Report. DWIZ Patrol Report! Travel history ng BGC Boys at iba pang sangkot sa flood control scam, inaalam na. Alamin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Nangangalap na ng mga travel document ang Bureau of Immigration sa mga tinaguriang BGC Boys kung gaano ito kadalas lumabas ng bansa, gayon din ang iba pang mga kontraktor upang magkaroon ng tracing ang pamahalaan sa posibleng mga pinagtataguan ng pera o mga bansa na pinagtataguan ng pera ng mga kontraktor at ilang pang mga kongresista na naiugnay sa maanumalyang multibilyong flood scam. Sangayon sa Bureau of Immigration, ito ay matapos na lumiham ang Anti-Money Laundering Council, gayon din ang Department of Justice, kung saan ay kinukuha ang detalye ng mga travel itinerary ng bawat individual na nasasangkot sa kontrobersyal na flood scam. Gayon din, ang pamahalaan ay patuloy na nakipag-ugnayan din sa Bureau of Internal Revenue para sa mas malawak na paghahain ng kaukulang demanda laban sa mga sangkot sa mga anomalyang flood control scam. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, sa Impilo May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Salamat kay... hindi mo ba alam, pare? Ang ano? time in talaga ito sa programa between 4:45 to 5 o'clock. Ayan. Good morning, my real partner. May real. Ano to, AI? AI yan. AI lang ako. Sabi ko kasi, give me a temporary on-air partner. Siya binigay.
Parang kasamang tao eh, no? Ikaw umuwi. Ha? Umuwi naman. Nakaligo nga ako, basa yung hair, oh. Saan ka galing? Saan hotel ka galing? Yan. Nako. Pili ka kung yung kulay pula o kulay asul. Ay, wala. Saan ka Doon. dinala ni Anton? Umamin ka! Naka-uniform. Ha? Naka-uniform. Mamaya, Nako. papunta ko mamaya. Andun sa ano? Oo. Oh, syempre. Pawisin ako eh. Alam mo naman yung partner eh. Pawisin ako, mahirap. Tapos magte-taping pa mamaya dun. Ayun, May pawis oo. din dun, mainit. Yes. Diba? Oo. So, dapat pag nag-start August. Batiin muna natin ang iyong partner. Ano ba kasi may? Happy birthday! Batiin natin na, good morning, Maine! Welcome, thank you for guesting. Aga naman, pinaunlakan tayo. Sandali sa Oo, pagkakataon. dahil po yung mga Yusek, mga Asek, yung mga... Ayan, nagising ka. Salamat sa pagising na maaga. Yung kina-Kernel, Ayan. Pagka tinatawagan mo yung 4:30, masyado daw maaga. Yan! Pagka mo 5:30, masyado pa ding maaga. Hindi na namin alam kung saan kami pupwesto hanggang 6 o'clock lang. Kahit ilagay mo ng 5:40, napakaaga pa rin daw. Napakaaga. Again, thank you sa pagpapaunlak po sa Sure, amin. anytime Gusto ko lang po sana matanong kung ano po kung talaga po bang safe na siya. Safe na ba talaga siya? Safe. Medyo lang. Medyo lang. Sa Senado lang. Sa Senado lang. Sa iba hindi pa. Hindi pa. Pero yung isang nabanggit sa kanya, sabi ni Senate Blue Ribbon Chairman, medyo safe na raw kasi wala daw sa record. Talaga safe ka na. Talagang safe na yung isa. Talaga, oo. Si Kuyang... hihinto na daw yung investigation sa House eh. Sa House, hihinto na. Okay. Ay, yung TRICOM ba to? Yung kay Terry Ridon? Wala na. Bakit ito turn over na nila to Hindi, mukhang... Hindi ko alam. Ayoko na lang mag-talk. Sorry pare, nagbabanggit lang yan ng Alamang Girls pag wala kaming kasama. Ay, sa kanya Alamang Boys. Kung si Boss Tol. Dennis, Alamang Girls, sa kanya Alamang Boys. Sa Ayala Alamang din nakatira yun. Hindi, nandyan. Nandyan, diba? Nagpapahilot pa eh. Alam mo naman, signs of... Wala akong sinabi. Signs of nagpapahilot kasi may sakit. Kayo talaga. Mga malisyoso! Ano daw? Sa oras natin na alas 4:27. Oy pare, thank you sa pagsalo ha. Andito na si Maine Barreto. Media ka na lang kaya. Wala ka ba magawa? Meron. Hindi, gagawa pa tayo. Gagawa pa yun ng programa. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Pinoy Gising! At nagbabalik po tayo sa Pinoy Gising sa oras sa alas 4:32 na morning. Ian, thank you ulit pare. Walang bayad yan ha. Baka singinin ka bigla eh. Hindi, inunahan ko na nga. Okay lang naman. What is breakfast? silog? What is coffee later? What is silog rice only? Ganda ng headlines natin kanina. Huwag mo na i-booking. Sorry. Binubooking mo pa si Danny. Sorry na, Danny. Hindi, alam mo tawag ko bakit hindi niya pre-name kasi nga ano tayo eh. We are saving Mother Earth. Di rin. Nagka-problema lang. Yung computer o yung printer. Sige, kung pwedeng boat na lang para pwede nang palitan. 4:33 na po ng morning. Ano mo, PC Express? Oo nga, easy peasy! Ano pa ba? Gusto niyo ba yung araw-araw na mention? Gusto ko... Kung gaano katibay yung mga computer. naman. Diyos ko. Tsaka yung after sales nyo, baka naman masampulan natin dito. Oo. Bibigyan ko kayo ng platform. Basta willing kayong gumising ng 4:30 o ng 4 o'clock na umaga. Magsasample na sa umaga. O siya, Karen Daniel, report muna mula sa Metro Patrol. Metro Patrol reports. Pamahalaang lungsod ng Malabon. Speaking of, patuloy ang monitoring sa mga mananakay kung naapektuhan ng transport strike. Pupunta kaya ito, bibisita kaya sa atin ito mga partner? Oo. Kuyang Danny Cruz, good morning Kuyang Danny. Bisita ka mamaya sa BMC. Hi, hello. Good morning. Good morning. Ano yung BNC? Ayun, Kuya Danny, yung Broadcast Media Congress natin sa Aliw Broadcasting. Nasa ano kami mamaya? SM Sangangdaan. Sa Atrium. Mula 9 a.m. hanggang mga 4, 5 o'clock. 9 a.m. to 5 p.m. May mga estudyante doon, tapos may parang seminar para sa kanila. Kumakadaan ka para mag-meeting, may kita-kita naman. Okay, sige. Iikot tayo dyan. Eto na, balita natin. Ilang araw nang nakamonitor ang pamalang lungsod ng Malabon sa magiging epekto ng transport strike na ikinasa ng grupong Manibela laban sa korupsyon sa flood control project. Ayon sa ulat ng Public Safety Transport Management Office o PSTMO ng Malabon City na pinamumunuan ni retired Colonel Ray Medina Jr., nananatiling maayos ang daloy ng trapiko sa lungsod at wala pa silang naitatala na mga pasaherong na stranded sa kabila ng welga, normal at
maraming bumibiyahing pampaserong jeepney. Anya bilang bahagi ng paghahanda, nakaredy na ang mga sasakyan ng lungsod upang ipatupad ang programang libreng sakay sakaling kakailanganin ng mga residente kung wala silang masasakyan. Sa ngayon ay patuloy ang koordinasyon ng mga lokal na otoridad upang masigurong ligtas at maayos at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga commuters o mananakay dito sa lungsod ng Malabon. Sinabi ni Colonel Medina na wala daw dapat problemahin ang mga residente dahil napakaraming sasakyan na nakahanda sila o itong libreng sakay maging doon sa pihanay ng PNP at siyempre ang pamahalang lungsod ng Malabon sa pamumuno ni Mayor Jenny Sandoval. Yan ang update. Ako, si Danny Cruz, para sa himpilang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat, Kuyang Danny. See you later. See you later. Samantala, dako naman tayo sa Ronda, Probinsya. Ronda Probinsya! Kabay mo na sa gitna. Hindi, musog na si Jen para sa'yo. Alam mo Ayan, naman, madaling oo, kausap si Jen salamat basta may kape. naman. At ano ba yung gusto mo? Silog? Naka-fries na siya. Gusto niya corned beef nga eh. Mandesal na lang. Yan. Tapos na yung sahod eh. Oo. Ayun na. Trial run ng PNR train. Uy! Nagkaaberya sa Lupi, Camarines Sur. Pinaimbestigahan na ng PNR management. Anong nangyari? Alamin natin mula kay Kuyang Melvin Machado. Nagsimula na ang pag-iimbestiga sa nagkaberyang tren na ginamit sa trial run itong nakaraang Miyerkules, September 17 sa Barangay Poblasyon, Lupi, Camarines Sur. Ipinag-utos ni PNR General Manager Giovanni Miranda ang naturang investigasyon kasabay ng Binoong Ad Hoc Investigation Committee kaugnay ng naturang insidente. Ito ay tugunawan noon sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhing ligtas ang mga sumasakay ng tren ng PNR. Ang trial run ay ginagawa upang matiyak na maayos ang kondisyon ng mga riles at tren bago ang pagbubukas ng biyaheng Naga hanggang Lupi, Camarines Sur sa darating na Oktubre. Samantala sa kaparehong araw ay ginawa naman ang reopening ng Lupi PNR Station. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Bicolandia, panik tayo ng bahagya sa Calabarzon na naaagnas na bangkay ng isang babae. Natagpuan po dyan sa may Batangas. Live report mula kay Kuyang Arman Cambe. Kuyang Arman, good morning! Good morning, Kuya Daryl and Ate Maine. Naagnas na ng matagpuan ng isang concerned citizen ang bangkay ng hindi pa nakikilalang babae sa barangay Santa Rita, Carsada, Batangas City kahapon na umaga. Ayon sa Batangas City Police Office, ang biktima ay nakasuot lamang ng underwear at bra at walang saplot pang ibaba. Sa pagsusuri, wala naman nakitang anumang sugat sa katawan ng biktima at hindi naman masabi kung ito ay hinalay bago pinatay. Patuloy pang inaalam ng kapulisan ang pagkakakilanlan ng nasabing biktima. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulan pa sa Empina, may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat, Kuyang Arman. Samantala, dako naman tayo sa Norte. Most wanted person sa lungsod ng San Fernando, La Union na aresto na. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Kuyang Ronald, going once, going twice, nawala. Balikan natin mamaya ang report ni Kuyang Ronald. Ito bang si El nawala po? Gusto ko itinay talaga ni Bambam. Si Kuya Arman ba? Naka-standby ba? Nandyan pa si Kuya Arman? Balikan na ba lang siya? natin maya-maya si Kuyang Arman. Balikan na lang natin. Sige, balikan natin. Tuloy muna tayo sa iba pa nating balita, partner. Correct. Samantala, ipinasight for contempt na rin ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara dahil sa umano'y pagsisinungaling nito tungkol sa maanumalyang flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, nanindigan si Alcantara na wala siyang nalalaman sa mga ghost projects at paglobo ng pondo ng kanyang distrito. Gayong siya ang itinuturo ni dating Bulacan
Assistant Engineer Bryce Hernandez. Maging kung sino ang mas mataas na opisyal sa kanya na nakakaalam ng mga insertion sa flood control o kung sinong mataas na opisyal sa DPWH ang kasabwat nila sa mga ghost project ay wala ring nalalaman si Alcantara. Umalman na rito si Senator Erwin Tulfo at kanyang iginiit na sa mga nakalipas sa pagdinig ay nagsisinungaling si Alcantara dahil imposible na lahat ng mga taong nasa baba niya ay may kasalanan pero siya ay wala. Sa tingin ni Senator Tulfo o Erwin Tulfo ay nagsisinungaling si Alcantara at hindi bumenta sa mga senador ang kanyang katwiran. Kaya sa huli ay nagmosyon ng senador na i-contempt si dating Bulacan DPWH official na inaprubahan naman agad ng komite. Pinoy Gising! Mukhang na-re-establish na ba natin to, Ara? Okay, all good na ba to? All good na. Balik tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Most wanted person sa lungsod ng San Fernando, La Union, na aresto na. Detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na imbagabigat. Naimbaga-bigat, naabutan ng mahabang braso ng batas ang top 1 most wanted person ng lungsod matapos patagumpay na operasyon sa barangay Tangi, San Fernando City, La Union. Ang matauhan ng City of San Fernando Police Station sa ilalim ng pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Rogelio D. Miedes sa OIC bilang nangunguna sa unit sa sipag-ugnayan ng PNP Drug Enforcement Group at iba pang sangay ng PNP ay nagsilbi ang warrant of arrest laban sa isang 20 years old na residente ng barangay ng naturang barangay o lugar at walang asawa ito. Ang warrant of arrest ay nag-ugat sa criminal case number 15655 at 15656 na inisyu ng presiding judge ng RTC Branch 31st Judicial Region, San Fernando City, La Union, na may petsang September 8, 2025. Ang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 10A in relation to Section 3B 61 Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may likwid ng piyansa. Nagkakalang ito ng 80,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tutong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat Kuyang Ronald. Ngayon naman sa may Calabarzon, retired Philippine Navy officer na maril ng kapitbahay sa Cavite, yung biktima patay. Nagbabalik si Kuyang Arman Cambe. Isang retired Philippine Navy officer ang sa Cavite ang inaresto ng mga otoridad matapos nitong barilin hanggang sa mapatay ang kapitbahay nito sa 13 Martires City, Cavite Miyerkules ng hapon. Kinilala ang suspect na si alias Sir Johnny, may asawa at residente na nabanggit na lungsod. Kapitbahay man nito ang biktima ni si alias Rani. Sa investigasyon, nagiinuman umano ang biktima at isang kaibigan nito nang lapitan ng suspect at sinita ang biktima sa nanawalang alagang baboy nito. Para umano maiwasan ng gulo, umuwi ang biktima sa bahay nito, subalit sinundan dito ng opisyal at doon pinagbabaril. Isang concerned citizen ang nagsabi sa pulisya na itinago pa ng opisyal ang bangkay ng biktima kung saan tinabunan nito ng mga sirang yero. Nakakulong na ngayon ang opisyal sa 13 Martires City Police Station. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat pa simpilang may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat Kuyang Arman. Balik ulit tayo sa Norte. Cagayan PPO, handang tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa pagunitan ng martial law. Ito yung sa linggo, no? September 21. Yes. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Ganap nang nakanda ang Cagayan Police Provincial Office sa pamuno ni Police Colonel Mardito Angulwan, Provincial Director para sa nalalapit na paggunita ng martial law. Naglatag ng mga kaukulang hakbang ang kapulisan upang matiyak ang kapayapaan, kaayusan at seguridad sa buong lalawigan. Bahagi nito ay ang deployment ng mga pulis sa mga pangunahing lugar ng aktibidad at pagtitipon, gayon din ang pagpapatrolya sa mga lansangan, terminal at matataong lugar upang agad na makaresponde sa anumang insidente. Nakanda rin ang Cagayan
Police Provincial Office na magbigay ng seguridad sa mga posibleng mas rally at iba pang pagtitipon upang matiyak na ito'y maisasagawa ng mapayapa, organisado at naayon sa batas. Bukod dito, patuloy ang pakipag-ugnayan ng Cagayan Police Provincial Office sa mga lokal na pamahalaan, barangay officials at force multipliers para sa mga mas matibay at mabilis na pagtugon sa anumang sitwasyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat sa ating mga Ronda Provincia reporters at kay Kuya Danny sa ating Metro Patrol. Sa oras po natin na 15 minuto bago sumapit ang alas 5, 5 o'clock in the morning, ang ating NBI at unang bugso ng showbiz. Mamaya pagbabalik natin. Diyan na po kayo, magbabalik po ang Pinoy Gising! Sa oras po natin na 11 minuto bago mag-alas 5 ng AM, nagbabalik po ang Pinoy Gising. May humahabol tayo, papasukan natin ang isa pang Ronda Provincia. Ronda Provincia! Delivery boy arestado sa buy bust operation sa Solana, Cagayan. Anyari, Kuyang Ronald Idol Domingo. Matagumpay na naresto ng mga operatiba ng Solana Police Station ang isang delivery boy matapos mahuli sa aktong pagbebenta ng pinaliwalaang shabu sa isinagawang anti-drug buy-bust operation sa barangay Lana, Solana, Cagayan. Ayon sa ulat, kinilala ang suspect na si Aka Mando, 40 years old, binata, residente ng Solana, Cagayan. Ang operasyon ng Solana Police Station na pag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2. Nahuli ang suspect matapos ibenta sa isang police poster buyer ang dalawang sealed transfer plastic sachet na naglalaman ng pinilawang shabu na may tinatayang timbang na 0.4 grams. Na-recover din mula sa kanya ang isa pang sachet na inang shabu at ang non-drug items gaya ng 1,000 peso na genuine buy-bust money at 1,000 bodle money, isang unit ng cellphone, isang brown wallet at isang unit ng pulang Honda TMX na motorsiklo na may plaka na 178 BAY. Isinagawa ang inventaryo, markings at pagkuha ng litrato ng mga nakumpiskang ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng suspect at mga saksing kinabilangan ng isang barangay kagawad at media representative. Ninala ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa Solana Police Station para sa kaukulang dokumentasyon bago sa ilalim sa pagsusuri sa Regional Forensic Unit. Sa kasulukuyan, inianda na ang kasong kriminal laban sa suspect para sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Si Kuyang Ronald ba yan? Si Kuyang Ronald. Maraming salamat, Kuyang Sandali. Ronald. May nakita ko sa Facebook parang birthday yata ni Kuyang Ronald ngayon. Tama ba ako? Nakita ko kasi friend ko siya sa Facebook. Hindi ko lang sure. Patawagan nga. Paki-confirm nga. Parang birthday yata ni Kuya Ronald birthday. ngayon. Tignan ko lang ulit. Pero ito, may NBA muna pala partner. Sige. Sa ating NBI, paggamit ng improvised. Di ba parang nauso to noong wala pang plaka eh. So, parang nagkaroon ng mga... Naging business pa nga yan kumbaga temporary plates. Ayan, improvised na plaka at iniba pa yung mga design. Alam nyo bang bawal yan? Kaya tanggalin nyo na yan dahil alamin ang inyong kaparusahan ngayon sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Paggamit ng improvised na plaka? Nako, bawal ito kung ang mga tao ay may identification card. License plate naman ang sa mga sasakyan. Ito'y kombinasyon ng mga letra at numero at nagsisilbing pagkakakilanlan. Pero paano kung inilalabas mo ang iyong sasakyan? Kahit improvised na plaka lamang ang nakakabit dito. Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Alinsunod sa Joint Administrative Order No. 2014-01 ng Department of Transportation at Land Transportation Office. Mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng improvised
improvise na license plate sa anumang uri ng sasakyan. Halimbawa nito ay ang paggamit ng karton, papel o iba pang bagay bilang plaka at ang pagprint o paggaya ng plate number nang walang pahintulot ng LTO. Ayon sa ahensya, maaari lamang gumamit ng temporary plate o conduction sticker kung hinihintay pa ang opisyal na plaka mula sa LTO. Bukod pa rito, nakasaad din sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code na dapat mayroong opisyal na plaka ang isang sasakyan bago ito gamitin sa kalsada. Ang sinumang lumabag ay maaaring magmulta ng 5,000 piso, posibleng ma-impound ang sasakyan o maharap sa kasong kriminal. Tandaan na ang plaka ay hindi dekorasyon, kundi legalidad at responsibilidad ng motorista ang sinisimbolo nito. Kaya sumunod sa batas para hindi ka masabihan na, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Ayun na nga. So, Bawal pala yun. bawal i-touch. Kasi may mga nag-negosyo nga, no, nagpiprint ng mga plaka na may mga design. Meron siyang, actually meron palang standard kung ikaw yung magte-temporary plate. That's parang dinadaan din ata sa LTO yun. Oo, meron. Kailangan May idaan mo accredited. na. Oo. Hindi pwede yung Kung bara-bara na lang. Kumbaga sa resibo may accredited printers ang For the BIR naman Oo. to. Oo. Yung mga kailangan ng resibo. Of the Philippines. So, wala sa ating Showbiz of the Republic of the Philippines. Rupa Gutierrez, hindi pa rin kinakalimutan na balang araw ay di ba nagpakasal na siya before? Magpapakasal. At Lani Misalucha, hindi pa rin ligtas sa pagkasintonado. Siyempre, ako nga, nagkakamali pa eh. Ay na, nagre-react na. Nagre-react na. Ay, lumayas! Ayaw na mag-showbiz! Si Lani Misalucha pa kaya ako nga nagkakamali. Ito may props. Gusto mong ano? Alamin natin yan. Mula kay The Golden Voice. Ayan, ang Mima ng Republic of the Philippines. Mima, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Ayan na si Mima RP! Yan, pero bago ating mga balitang showbiz, isingin ko lamang kasi parang hindi ito masyadong napalaki, no? Yung balita tungkol kay Julia at sa kay, sa pamangkin mo, sa kay Gerard. Ay, oo. Di ba? Yeah. Unlike dun sa issue ni Kim Chu, ni Catherine Bernardo, pero yung kay Julia parang wala lang. Kasi sumabay sila sa hearing eh. Hearing at saka sa Alas Pilipinas. Oh yes, sabay-sabay. Talo, sadly. Five 5 sets. 5 din, yes. Matindi. Oo, But still, matindi. nakapanalo sila ng what? Nakapanalo sila kahit isa, Sa ano lang, sa YouTube lang. Ay, kala ko Pero ang galing nakapunta yung LGBT. Oo. Ang galing. Oh. Oo, yung member ng Alas na na LGBT, napakagaling. Ang galing-galing. Stopper yata ang tawag sa ganun eh. Siya yung kulay-pula eh. Libero. Libero. Ibang uniform? Libero. Diba? Ang galing ko. Ay. Libero pa ang tawag sa ganun. Sila yung hindi nagsuserve. Ano na? Hindi sila nagsiserve. Talaga? More on trabaho, ano sila support eh. lang talaga. Parang Support ganun. and more on the defensive side Yes. usually ang libero. Yeah. Oo. Well, anyway, ito na tayo sa ating balitang showbiz, kinumpirma na nga ng Star Magic na hiwalay na nga. Maraming salamat, doon sa, alam mo ito si Daryl talaga. Ito yung, actually, hindi ako chismoso eh. Ito talaga si Daryl ang chismoso sa totoo lang. Ang nangyayari, yung chismis ko, pinapasa ko sa'yo biglang ganun eh. Ano yan? Hindi, Kasi di ba ito si Daryl na lagi nagpapasa sa akin ng mga balitang showbiz. Pag may nakikita kasi Kaya ako. talaga nga chismoso. Aminin mo na, mas chismoso ka kaysa sa akin. Alam mo, hindi. nga, Mima niya. Hindi ako yung chismoso. Yung newsfeed ko. Kasi lumalabas doon. Oo nga, kasi ikaw nagkocontrol ng algorithm mo yun. Sige, hindi na ako mag-share. Bala ka. Hindi, pero ito na nga, nalaman ko na hiwalay na nga itong si Julia at saka si Gerald sa pamagitan nga po ni Daryl Justin. Yung puro disclaimer, ha? yung alam mo kasi ang parang swabe nung pagkaka-announce through the talent management. Correct, oo, ayan. So, tama, kumpirmado na nga yung mga nauuna natin binabalita dito, no? Si Mama Ogs talagang. Correct. Ayan, na talagang hiwalay Mga na silang taga-bulong. dalawa. At tama nga yung sinasabi siguro ni
ito si OG Diaz na nakarating sa kanya balita na mismong si Julia na ang umayaw. Oo. Siguro hindi natin alam kung ano talaga hindi lang kasi walang nakalagay doon na dahilan na kanilang paghiwalay, which is gano'n naman talaga dapat, no? Yeah. Although siguro may karapatan din ang kanilang fans and followers na malaman kung ano talaga ang tunay na dahilan. Katulad itong kay Carla Abellana saka kay Tom Rodriguez, di ba? Hindi alam kung anong tunay na dahilan. Tapos lumabas na lamang, mismo hindi na nakatayo si Carla na inamin niya na isa nga sa mga naging red flags nga niya, yung pagmamalupit ng kanyang ex na hindi naman niya pinangalanan kung si Tom nga ito doon sa kanyang mga far babies. Oh, diba? alam mo, sabi nga ni Bea? Time is the ultimate truth teller. Truth teller. Yes, oo. Love it. Talagang lalabas talagang katotohanan, ano? But anyway, so yan po wala na po, ihiwalay na. So doon sa mga sayang, no? Napakasayang, di ba? Alam mo Yung kay kasi- Terence Romeo din. Yung kay Terence Romeo din, sayang din, di ba? Ipinaglaban pa nila yung kay Andrea Brillantes. Di ba? Yeah, kasi actually, kaya siguro hindi rin maingay yung kanila. Sila yung list na hindi, kumbaga, parang hindi siya welcome kasi parang out of ano siya eh. Oo, na parang sinabi na, hindi siya naturally walang kilig masyado. Na nabuo, ganun. Correct, walang masyadong kilig. Unlike sa mga nauna, no, na may kilig talaga. May proseso, kumbaga. Ito, nabigla lang lumitaw na, sila na parang dalawa. Kagaya nito ni Daniel Padilla at saka ni Kyla. Oo, di ba? Kasi magkasama sila sa Incognito. Diba? Oo. O yan. Kumbaga, So, yan ang ating no. But anyway, going back sa ating wala pala total sa showbiz. linya yun. Ayan. Ayon dito kay Rufa Gutierrez ay ayon na raw sana niya magpakasal pero kasi nga nagka-trauma siya sa kanilang kasal ni Ilmas Bectas. Pero sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na i-try pa rin niya dahil ang naranasan niya kay Elias ay hindi naman daw pare-pareho sa mga lalaki. So ngayon, pinag-iisipan niya welcome ulit sa kanya, open ulit sa kanya ang pagpapakasal. Ayan. Samantala, sila ni Miss Lucia ay sabi niya ganoon, nalaman niya sa kanyang sarili na mula noong magkaroon siya ng sakit noong kasagsagan ng COVID ay nabingi siya at ang kanyang mister ay nagkaroon na siya ng problema sa pagkanta dahil nasisintunado na siya. At nalaman niya ito nga noong nagkaroon naman sila ng Christmas special kung saan pinakanta niya ang Holy Night at doon ay nalaman niya marami siyang binago o marami siyang inulit na stanza ng kanta dahil nga sa lagi siyang sintunado. Ayan. So ngayon daw, naayos naman daw, unti-unti naayos at sana daw, humihiling siya na sana ay maging maayos na talaga ang lahat para sa kanya. Okay. So yun na po aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat Mima, Anton, sa kanyang showbiz. Ang Mima ng Republic of the Philippines. Walang tatalo doon. Legit daw yan, legit. Legit, verified. Pero ako po yung nag-feed ng chismis. Ang mema, sabi lang. Oo nga. Impunto, alas 5 na po. Si Parang Daniel ay pupunta ng BMC. Hindi pala, uwi na pala. Kala ko pupunta ng BMC si Parang Daniel. Diyan lang po kayo. Ikalawang oras sa Pinoy Gising. Susunod na. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliw Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. Proud member of ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa
Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na! Tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV, at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat. Gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Ayan na, si paring Giljo na nandyan. Nandyan na yung may asawang si Pam. At nandyan na si Mama Juday. Ay, Papa Juday mo nga pala siya. Ayun. Ang tawagan po namin ni Judith Estrada Larino is Papa. Papa. Oh, ever since talaga. Kasi 1990, naku, malalaman ko. 1997 kasi nandito na kami, magkakasama kami dito. At doon nauso kasi mga papa-papa noon. Natawagan, kaya tawagan namin, kahit babae, lalaki, tawag Papa. Akala ko, tama, wag daw ako maingay, sabi. Nabubuking din daw siya. Ito ba yung time na, hindi ba yung sa sex bomb? Di ba yung sex bomb? May kanta man ng Bakit Papa? Hindi, wala di man related doon. Hindi. Nako, ano lang yun. Matanda na talaga mas nauna sa akin si Juday. Kaya mas matanda siya kaysa sa akin. Halata naman kahit hanggang ngayon sa mukha, halata naman na mas matanda siya. Itsura pa lang, di ba? Wala kasi nakatingin sa'yo. Best friend ko ang mama niyan. Iyo. Ang kayang yumaong nanay, best friend ko. Itinataboy ako pag pupunta sa kanila. At least alam mo, like mother, like daughter. Correct. Oo. Ay, hindi. Mas maganda yung nanay niya kaysa kanya. Ay, nako, di ba yan? 5 minuto na po, 5 minutes na makalipas ang alas 5 and thank God, it's Friday morning! Yehey! Yading! Si Yehey tumingin ng mga kasama natin sa napupunta na ng Caloocan. Yes. Ayan ang gusto ko yung may bit-bit siya. Ayan, ako may pandesal. Pero may bit-bit ha. Pakita niya, may bit-bit na paper bag. Ayan, Huwag yung brand yung paper bag. Balait ako! Yung pandesal! Ayun, Jen, kunin mo na raw dito, Jen. Ayan, may pandesal at may Rino. Ay, nako. The very classic Rino. Ay, mag-re-intro muna ulit tayo. Sumasayin nyo na naman. Sumasayin nyo palagi! At sa ating lahat! Ikalawang oras na pa ng Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23. Tuloy-tuloy na balitaan ang ating pagsasalon hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Maine Barreto. Anton, na walang apelyido. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Ang mga pagtatanaw ni Larmaine Barreto ay walang kinalaman ng Aliw Broadcasting Corporation. Gugutom ako. Dali mo! Ito na nga. Larmaine Barreto, ang kagutuman ni Larmaine Barreto, ang pagiging patay-gutom ni Larmaine Barreto ay walang kinalaman ng Aliw Broadcasting Corporation. Pare, lagyan mo ako dito. Pwede yung ating headline niya Larmaine Barreto, gutom na! Ayun, diba? Ganda, kala ko yung pang headline. Anyway, ito na ulit ang ulo ng mga balita ngayong Friday morning. Ayan nasa prompter. Blue alert status sa DSWD na nanatiling nakataas bunsod ng pagtama ng bagyong Nando at Mirasol sa bansa. Pinoy Gising! Senate President Tito Soto pinayuhan si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na magsabi ng totoo sa investigasyon ng ICI. Pinoy
Gising! Natanggap ng tawag sa 911. Aabot na po sa 61,000. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, 8 katao patay sa magkahiwalay na car bombing sa Pakistan. Pinoy Gising! Sa sports, Filipina tennis ace Alex Iyala, balik bansa na. Pinoy Gising! Sa ating Let's Prove It, totoo nga ba na nakakatulong ang pagkain ng tinapay na may kasamang rino sa umaga? Yes! Para magka-energy. Yes. Bakit ng bread? Yes. Liver spread pala yun. Ayan. Nakakatawa naman tong LPI na to. Parang pinatatamaan ako ngayong umaga. Nagbitbit ka pa kasi ng pandesal dito. Sakto-sakto. Totoo nga ba na nakakatulong ang pagkain ng tinapay para Pasintabi, mapadali ang pag number 2? Ayan. Alamin natin mamaya sa Let's Prove It. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo! Sino? Ni Larvin kasi kakain na siya. Nang mabalitan showbiz si Maxine Magalona, proud na proud sa pagiging best friend nila ni Alessandra De Rossi. Pinoy Gising! Sa isa pang malaking ulo! Peanut butter! Andiyan naman si Harry Potter. Wala, it's day off. Talaga? Wait, Sino siya nandiyan? Si Harry Potter? Wait. Harry Potter cancel day off. Ay, hindi pa. Ay, iba pala yun. Harry Potter at saka si Harry Potter. Nakita ko si Rafi. May sisigaw na naman ng auntie na remote. Si Rafi? Oo, andyan. Talaga? Oo. Tanggal na naman pustiso niyan eh. Si RC Munoz muntik na mabulag nang tumama ang mukha sa mikropono habang asan ang no? Habang kumakanta sa isang event. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, oras na para tayo mag-attendance check sa ating limpak-limpak, libo-libo, milyon-milyon at 16 million viewers this morning. Ayan. Morning everyone! Isa-isay na natin ng mabilisan lamang ha. Unahin na natin si Matthews Tolentino. Ayan si Papa Matthews! Ayan, Ang good ganda ng morning. pangalan talaga. True! Very holy ang kanyang name. Ayan. Kuyang Nelson Malinaw. Ay, pakita niyo si Larmaine. Pakita niyo si Larms kayo, no? Oo, Yan! Alam mo naman tayo dito, totoo tayo eh. And then, di tsaka ba? ito ay morning show. Ano bang ginagawa sa morning breakfast? Oo, kumakain talaga. Tingin ako. Sino pa? Mama Erna! Ang aga! Naalala ko tuloy kahapon, di ba? Nung may nangyayari doon, napasigaw na ako. Ang aga! Oo, parang si Mama Erna. Parang si Mama Erna. Dave Alan Escondo from Valenzuela. Good morning, Papa Dave. Dala ka, Papa Dave. Valenzuela, malapit lang sa Caloocan. Yes, nandyan po kami ngayon. Ay, mamaya. Doon daw siya. Huwag mo kami Binubuking ka, oh. Biyernes ngayon. Gemma de la Cruz Torio. Mama Bago ito, Gemma. Good morning. Ayan, oo. Si Mama Susan Eronimo. Mama Sua. Morning. May bago din po si Kuyang Wendell Marasigan. Oh, wow, Wendell. Marasigan. Oo. Alam mo sa amin, sa Masbate, ang daming Marasigan ang apelido. Ayun. Papa Wendell, good morning. Sabi niya, salamat Sarap. Jesus at Biyernes uli. Magandang hating gabi dito. Ay, Ano taga yan? Riyadh. Oh, Ria. Oo, lagi kami. Salamat Jesus at Biyernes Oo, ulit. it's Shabu Day. Ayun yan. Salamat Jesus at Biyernes. Hindi para mag-shabu, ha? Adi ka, But adi. yun, ha? Lagi daw pala nakikinig sa DWIZ na sa app. Aba, thank you sa Yan. pagdamit. Talaga. Si Wendell Marasigan ng Si Papa Riyadh. Wendell. Wendell, good Ah. morning. Ay, Kain halos tayo. Magkapareho tayo, halos taga-Riyadh ka ako, taga-Liyad. Ay! Order! Grabe ka kami. Mr. Chair, order. Ay, Taga, ako. shoutout to sa mga taga Calaca City, Batangas. Oh, Ayan. wow. Good morning. Kalaka. Morning. Kuyang Tristan White Vegetables. Papa Trish. Si Jack, Hi. ang bago din, si Jack Leo Becar. Jack Leo. Ang Jack ganda ng Leo pangalan ng Becar. Jack Leo. Sabi niya, umagang kay ganda. Wow. Pinoy gising. Wow. Combination. Talaga. Hindi kasi umagang kay ganda yung opening song ko kanina. Yung version ni Bamboo naman. Papa iyon. Jack Leo. Ang ganda ng pangalan ng Jack Leo. Jack Leo. Nakikinig Sure, siya mali mo. from Screen Northern ninyo. Samar. Ayan. Huy! Northern Samar. Shout out sa mga kamag-anak niya raw sa Japan at Tondo. Sino Ayan, yan? sino Si siya? Papa Jack Leo. Papa Jack Leo. Wow. Japan at Tondo. Saan sa Yung Japan? mga kamag-anak siya sa Japan Tsaka at sa Tondo. Sa Tondo. Ayan. Ayan.
Ayun. Tapos si O sabihin nyo, Papa Jack, Papa Jack Leo, sabihin nyo makinig para na-appreciate nilang pagbati. Di ba para ganun yun? nalalasap ninyo yung linamnam ng aming pagbati sa inyo. Correct, oo, yung pang-buburaot ko. Pang-hold up ko. Ay, nako, Papa JM Becuña! Papa JM! Good morning. That's the #1 morning news. So, talaga sana nasa survey kayo, no? Mama Elizabeth Kamaing ng Marikina. Mama Elizabeth! Hi, good morning. Good morning po. At last na si Batman! Ayan na naman si Batman! Also known as Dennis. Thank God it's Friday. Good morning sa ating tatlo. Mapagkakatiwalaan daw mga news anchor. Talaga ba? Ako, ikaw. Pagkakatilaan ako. Putangan kita. Tinatag dito. Ngayon kasama tayo sa pagbati niya. Noong mga nakarang araw, wala na naman tayo. So, kilala na kami ulit nito ni Batman. At sa pinagkakatiwalaan pagdating sa showbiz news, walang makakatalo, walang iba ang Mima sa planetang Venus. Kasi Venus, di ba? Si God of Anton. ano si Venus? God of beauty? Ay, Sandali, baka masabihan natin na balita na. Si Venus. Si Anton, na kamukha ni. God of Death. Hindi, ikaw naman God of Death. Si Venus? Talaga ba? Ikaw, di ba sa'yo kinumpara? Oo, kasi maraming patay na patay sa akin. Smooth Rhythms po Nyo, sa 97.9. Smooth Rhythms. Ay, ang kamukha mo ay si... Sino? Hindi ko siya kilala, sinesearch ko eh. Sasabihin ko na lang, Hiwaga. Kadilim, tingnan mo. Kamukha ni Ang Hiwaga. kadilim, binala ka. Hiwaga Manawari. Hiraya yun. Hiraya yun. Hiraya pala yun. Hiwaga. Pero hiwaga talaga ang buhay ko, Batman. Basta nag-comment ka. Kasing hiwaga ng buhay mo. Ayun na nga. Good morning po ulit. Thank you sa lahat na nakikinig sa atin at good morning ulit. 882 Metro and Mega Manila at ginagawang radyo ka ng mga TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Number 6 yung sa akin. Ano number sa'yo? 7. Ako muna pala. Lagyan mo na ako palaman. Balik tayo sa balita. Pinoy Gising! Bumabot na sa 94.42% ang efficiency rate ng Unified 911 system mula ng Ilonsan. Wait, natawa ko yan. Natawa ako pagtayo niya. Rayuma! Rayuma! Sorry mo, sorry. Nabigla. Kasi ang gulo ko dito, kitang-kita ko siya paglalabas ng booth. Umabot po sa 94.42% ang efficiency rate ng Unified 911 system mula ng ilunsan ito noong Setyembre 11. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, sa unang araw ng operasyon, nakatanggap ang Emergency 911 National Call, nakipag-awi pa kay Juday, sa National Call Center na mahigit 60,000 tawag kung saan mahigit 57,000 ang matagumpay na naasikaso at mahigit 3,000 naman ang natukoy bilang test, abandoned o prank calls. Talagang mga Pinay, no? Kung pwede magpa-prank. For the content. Diba? Sa ngayon, nananatiling nasa 61,000 ang natatanggap na tawag mula ng mga call centers mula sa 911 kada araw. Muli namang nagbabala si DILG Secretary John Vic Revulla laban sa prank callers kung saan maaarian niyang otomatikong ma-archive ang mga ito at magiging last priority sa mga susunod na pagkakataon. Pinoy Gising! Samantala, sinabihan umano ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez si Sally Santos ng Sims Construction Trading na wag muna itong magsalita sa pagdinig ng Senado at pinangako ang tutulungan ito at bibigyan ng abogado. Ayon kay Santos, wala naman. Ipinakiusap ni Hernandez na ituro o sabihin kay dating District Engineer Henry Alcantara ibinigay ang perang para sana sa flood control projects at napupunta kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at kay Congressman Zaldico. Dagdag pa ng kontraktor na natatakot siya dahil may mga sasakyan na umaaligid sa kanilang bahay at halos hindi na anya siya makatulog. Kasabay nito, humingi ng physical protection si Santos na ipinagkaloob naman ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, pagkatapos ng hearing, dinala muna sa Senate Clinic si Santos dahil sa sumama ang pakiramdam nito. Si Santos ang sinasabing kontratista na nagpapahiram ng lisensya kaya nabibigyan siya ng proyekto kung saan 3% lang ang napupunta sa kanya at ang natitira sa pondo para sa flood control projects ay napupunta sa grupo ni Hernandez. Pinoy
Gising! Partner, bago tayo magpatuloy sa balitaan, may mga lugar pala na nagsuspende ng klase ngayong araw. Dahil sa epekto ng bagyong o pinangangambang epekto ng bagyong Nando. Suspendido po ang klase sa Sultan Kudarat, all levels public at private, kasama na ang government private sector work. So lahat pala sa buong Sultan Kudarat ay wala pong pasok today. Maging sa Maguindanao del Sur, all levels public and private, kasama ang government at private sector ba? Pati private sector, very good to ha. Saan? Sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur. Pero sa Barangay Poblacion at Lumbo ng Valencia Bukidnon, all levels public and private. Mga chikiting lang ang walang pasok. Gusto pala yung mag-suspend din sa private work ang government. Sometimes. Ay. Government ang nag-dictate na mag-suspend. I think so. Kasi including government and private sector work. Siguro maganda yung kanilang relasyon sa saka, diba, grupo ng mga private. At saka speaking of mga calamities, di ba may pinirmahan si PBBM kahapon na batas ukol sa pwede mag-declare na mas maaga yung state of, imminent, I forget parang imminent calamity, something like that. Di ko alam kung nandito. Pero yun pag kami mga bago pong update doon sa mga walang pasok, syempre, agad-agad, dito yan sa DWIZ. Pinoy Gising! Pinasasabi na ng Senate Government Committee si dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil bigo ang nasabing individual na dumalo sa ika-4 na pagdinig ng Senado kaugnay sa mga sinasabing maanomalya o mga anomalya sa flood control projects. Kasabay dito, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na tinanggap na niya ang resignation ni Cabral. Gayunman, iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na hindi sapat ang resignation ni Cabral at kailangan pa rin itong dumalo sa pagdinig dahil maraming bagay ang dapat itong linawin, partikular ang paglalako niya ng insertion sa budget ng DPWH. Kinatigan ito ni Senador Panfilo Ping Lacson kaya't inaprubahan ang pag-i-issue ng sabina laban sa dating opisyal ng DPWH. Pinoy Gising! Sinimulan na ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang trabaho, yung ICI, matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kompletong komposisyon nito. Una sa agenda ng komisyon ang pagbuo ng kanilang structural organization bilang unang hakbang sa opisyal na pagsisimula ng trabaho. Binisita na rin ng ICI ang kanilang bagong tanggapan bilang bahagi ng pagsasaayos ng organisasyon. Pinangunahan ito ni retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr., ang unang pulong ng ICI sa DPWH main office. Kasunod ng ulat na sangkot ang ilang engineers ng ahensya sa mga sinasabing anomalous flood control projects. Kasama rin sa seremonya sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson na miyembro rin ang ICI at SGV and Company Country, SGV and Co-Country Managing Partner Rosana Fajardo bilang mga miyembro ng komisyon. Pinoy Gising! Inirekomenda ni Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garit. Natawa lang ako, Pakner. Ang ganda ng file name nung Gar. Gar, good morning, Gar. Ulitin ko lang, inirekomenda ni Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, kaya pala Gar, natapusin na ng House Infrastructure. Kaya nga, di ba? Natapusin na nga, ito nga yun sinabi mo, natapusin na ng House Infracom ang investigasyon sa sinasabing maanomalyang flood control projects. Ang Representative Garin, nag-usap-usap na ang mga leader ng Kamara at nagpasyang magbigay daan sa buong Independent Commission for Infrastructure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin ng kongresista na handang makipagtulungan ng Kamara sa anumang impormasyon o miyembro ng Kamara na kakailanganin sa investigasyon ng komisyon. Nilinaw ni Representative Garin na posibleng tutukan ng Kongreso, partikular ang oversight committees, kung paano ipinatutupad ang mga proyekto at pagsulong ng mga bagong reforma. Independent Commission on Infrastructure Projects, the Infracom has to fold. No? Kailangan na ito siguro ang tapusin at yun ang direksyon to turn over all the pertinent documents that we have gathered. But at the same time, nakita na rin kasi kung yung saan nangyari, no? Yung mga oportunidad para dun sa mga oportunista. And with that being said, our role will now be to fully cooperate. Kung merong kailanganing dokumento, kung merong kakailanganing informasyon, kung merong mga taong kakailanganin, Congress, no, the House of Representatives will fully support this, no, and will fully cooperate and coordinate everything that the ICI will need from our end. However, on the legislative side,
No, kagaya nitong makitang problema na yung nagre-request, siyang nag-a-approve, siya rin nagpapabayad, at dun nga nangyayari ang ghost projects. This will be tackled possibly in the oversight committees of Congress. At dun nga magkakaroon ng proposed reforms on how projects are being implemented. Napakinggan po ninyo si Gar, si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Pinoy Gising! Ano pa lang yan, flood control project pa lang yan. Yung, Nakita ko lang na amongst the many things. nakita ko lang si Congresswoman Janet Garin, dating DOH, dati ho siyang DOH secretary Time ni Pinoy ba? Pareho ni Pinoy, Kaya, natin. Maganda rin yan naalala ko lang yung DOH. Maganda rin siguro masama, no? Tignan din. Ma-review at ma-audit din. Ano ba ngayon? Friday? Flashback Friday. Ayan. Good luck. Hindi lang, alam mo, hindi lang talaga sa DPWH yan. Marami yan. Napakadami. Sa DPWH ay napakarami ring proyekto na nandyan. Hindi lang flood control project. May mga tulay, may kalsada, may pailaw. Eskwelahan. Marami. Dami po Kaya, daming DP cash lang register, yan. Paano pa yung ibang ahead siya, di ba? Oo, may iba pa dyan. Like yung mga involved sa mga, never mind. Sever service. Lahat ng klase ng service. Actually, lahat sila. No? Actually, di ba, meron yung anti-fixer lang. Hanggang ngayon, may fixer pa rin. Tapos yung mga fixer, minsan, may connection pa rin sila sa loob. Correct. Anyway, good luck sa ICI. Samantala, tawag tayo ng Patrol Report. Lumang computer system, nakikita ng LTO na dahilan kung kaya't nairehistro ang ilang imported na sasakyan ni Diskaya. Ayun. Na-glitch. Nadamay pa yung lumang system. Oo nga. Alamin natin. Kasi baka nahahack pa yun at na-edit pa. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. System error ang nakikitang pangunahing dahilan ng Land Transportation Office o LTO kung kaya't nairehistro ang ilang mga imported na sasakyan ng mga Diskaya sa kabila ng findings ng Bureau of Customs na hindi ito nabayaran ng tamang buwis. Sangayon kay LTO Assistant Secretary Bigor Mendoza, lumalabas na lumang computer system na irehistro ang mga sasakyan ni Diskaya at ito ay sa pamagitan ng Stratcom. Ang ginagamit na mas epektibo ay ang bagong sistema o computer system na Dermalog kung saan ang mga original na Certificate of Customs Payment ang dapat ipakita at ito ay meron ding online na verification ng LTO at ng Bureau of Customs. Gayunpaman, ang LTO ay patuloy na makipag-ugnayan sa Bureau of Customs upang matugunan kung sino sa hanay ng LTO ang nakikipagsabwatan sa mga smugglers upang mairehistro ang mga smuggled na sasakyan. Sa panig naman ng Bureau of Customs, meron na silang mga sinuspending mga examiner, gain din ang mga nasa assessment area kung saan ay nabayaran ng napakaliit na buwis ang mga imported na sasakyan ng mga Diskaya. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo Metodo Rocas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Ngayon naman po, bago tayo mag-break, habol muna ito isang Ronda Probinsya. SLIO yung street level individual. Kung na nagkakamali, ayan yun. Timbog sa bypass operation sa Lalo, Cagayan. Report mula sa nung September 16 pala, partner. Yun ang birthday niya. Sabi sa September 16 mula kay belated happy birthday boy, Kuyang Ronald Idol Domingo. Maraming salamat kasama nga Daryl. Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na persa ng Lalo Police Station sa panguna ni Police Captain Gilbert Camuna, Deputy Chief of Police ng Cagayan, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit at Philippine Drug Enforcement Agency Region 2 ang isang individual na sangkot sa pagbebenta ng illegal na druga sa ikinisang drug bypass operation
sa barangay Tukalana, Lalo, Cagayan. Ayon sa ulat, kinilalang suspect na si Aka Ping, isang street-level individual, 48 years old, may asawa, person with disability o PWD, walang trabaho at presidente ng barangay Sentro, Lalo. Nahuli siya matapos magbenta ng 2 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinarewang shabu sa isang operatiba na nagkunwaring pusher buyer. Nakumpiska mula sa suspect ang 2 pang sachet na inalang shabu at tumitimbang ng humigit kumulang 4 na gramo, isang 500 peso na buy-back money, isang coin purse, isang Samsung o isang cellphone, isang maliit na papel at isang motorsiklo na may sidecar na may plakang BD 93743. Isinagawang inventaryo, pagmamarka at pagkuha ng litrato sa mga ebidensya sa mismong lugar ng operasyon. Sa presensya ng suspect, mga barangay kagawad at kinatawan mula sa DOJ. Dinala ang suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa Lalo Police Station para sa kukulang dokumentasyon at disposisyon. Inihanda na rin ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsampa ng kaso laban sa kanya sa pamagitan ng inquest proceedings. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasintilang may tulong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Happy birthday! Pinoy Gising! Lupit mo, pare. Ganun ka. CBB ka na, happy birthday. Binigyan ka na ba ni Kuyang Ronald na pagkain? Kuyang Ronald, thank you ulit. Kuyang Arman, standby po muna, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Naubos natin yung pandesal sa tinapay. Paano yung padagdag tayo doon? Oh, of course! Si Ara na bahala bumili. Naubos. Sagot niya na rin yan. Tako kasi nito eh. Ako na naman, 2 nga kadaing ko. 5:28 na! Magbabalik po ang Pinoy Gising! Nagbabalik po ang Pinoy. Umalag yung camera visit ko. Ayan, ito na. Umalog ba? Oo. At alam mo tawag doon, Jen? Earthquake. Hala, kita yung buhok ko. Friday ngayon. Yan. Hindi. Kinausap ako ni Kuyang John eh. Sabi niya, plinat niya daw yung gulong ko na naman. Sabi ko, kaso yung plinat niya maling gulong eh. Mali, oo nga. Maling sasakyan. Sabi ko, tapos may message mo ulit, kakabahan na naman ako. Sa oras po na 5:31 ng umaga, tawag tayo ng Ronda Probinsya. Hindi lang isa, kundi dalawang dialysis center sa Laguna ipapatayo ni Governor Sol Aragones. Salamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Hindi lamang isa kundi 2 dialysis center sa Laguna ang nakatakdang itayo ngayong taon ni Laguna Governor Sol Aragones. Ito ang pahayag ni Governor Sol sa panayam ng DWIC kahapon kung saan sinabi nito na napapanahon na makaranas ang lahat ng Lagunenyo na may chronic kidney disease o CKD ng isang maayos, makabago at libreng dialysis center na tutugon sa kanilang pangangailangan. Dinagdag pa ng buting gobernadora na tuloy ang gagawing pagdaragdag sa bilang ng mga doktor, nurses, laboratory technician at maraming health workers sa siyam na district hospital sa Lalawigan na tutugon sa Dimonoy padagdag na pasyente ng Laguna. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat pa Sempina, may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Baba tayo sa Bicolandia! DOH Bicol na mahagi ng 7 ambulance o 7 ambulansya sa mga rural health units. Aba, good news mula kay Kuyang Melvin Machado. 7 Type 1 land ambulance ang ipinamahagi ng Department of Health Bicol sa mga rural health units ng lalawigan ng Albay, Camarines Norte at Masbate. Bahagi ito ng Health Facilities Enhancement Program. Pinangunahan ni DOH Bicol Regional Director Dr. Rosa Maria Rimpilio at Strategic Management for Health Development Division Chief Dr. Angela Maria Rimpilio. Kabilang sa nakatanggap ng turang ambulansya ay ang Rural Health Unit ng San Vicente sa Camarines Norte, RHU sa Baleno at Batuan sa Masbate, RHU sa Rapu-Rapu at Malilipot sa Albay, at Dr. Lorenzo Ziga Memorial Hospital at Manito Municipal Hospital. Bawat ambulansya ay mayroong medical supplies at equipment na nagkakahalagang 2,084,000 pesos. Pinaalalahan na naman ng mga driver ng ambulansya na huwag kalimutan ang road safety at defensive driving. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy
Gising! Samantala, dako naman tayo sa Calabarzon. 2 patay, 1 critical sa motor accident sa Taal dyan po sa May Batangas. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. 2 ang dead on the spot, samantalang isa ang nasa critical na kondisyon nang bumangga ang isang motorsiklo sa sinasakaya sa isang truck, samantalang nagbabagta sa Diversion Road, Barangay Halang, Taal, Batangas kagabi. Ang mga nasawi ay kinilalang sina alias Butchoy at Bricks, kapwa 20 anyos, nasa ICU naman sa ospital. Ang kasama nilang si alias Manny, pawang mga residente ng Zone 3 sa Taal, Batangas at Wawa sa Lemery. Ayon sa mga nakasaksi sa pangyayari, pawang mga walang suot na helmet ang mga biktima na sakay ng motorsiklo nang maganap ang insidente. Mabilis namang sumuko sa himpilan ng pulisya ang truck driver na naharap sa kasong reckless imprudence resulting to double homicide, serious physical injuries at damage to property. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impina, may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tignan natin kung aabot, partner. In 5, 4, Happy 3, birthday. 2. Yung munang beat Ayan, may naka-ready, yung nasa baba. Oo, O siya, yung susunod punta muna. ulit tayo ng Naga. Sunod mo na. Naga muna natin ha. Ayan, temporary shutdown ng mga cellular services sa Naga City patutupad ngayong morning. Nagbabalik si Kuya Melvin Machado. Simula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw ay magkakaroon ng temporary shutdown ng cellular services sa lungsod ng Naga. Bahagi ito ng seguridad na inilatag ng Joint Operation Center ngayong Peña Francia Fiesta. Ngayong araw gaganapin ang Regional Military Parade Competition kung saan dagsa ang mga manonood at kalahok sa pinakamahabang Military Street Parade Competition sa Rion. Bukas, araw ng Sabado, magsisimula ang temporary shutdown ng cellular services sa oras na alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bukas naman ang Flubel Procession kung saan mas nadodoble ang dumadalo sa aktibidad na ito. Nitong nakaraang Traslasyon Procession ay nagkaroon din ng pag-shutdown ng cellular services matapos umabot sa mahigit 800,000 na katao ang dumalo sa Traslasyon Procession. Samantala, nakadeploy naman ang Explosive and Ordnance Division ng PNP sakaling kailanganin. Ang kanilang pagresponde ay nasa paligid lang ito at handa umanong tumugon sa anumang pangangailangan. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, dako tayo sa norte. 5 wanted persons na nakip ng Cagayano Cops sa magkakahiwalay na operasyon. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Matagumpay na naresto ng kapulisan sa magkakaiwalay na operasyon ang 5 individual na may kinahaharap na kasong kriminal sa iba't ibang bayan sa Cagayan. Naresto sa Barangay Garab, Igig, Cagayan ang isang Ata Efren, 35 years old, magsasaka, residente ng naturang barangay. Siya ay nahaharap sa kasong attempted homicide na may inapwedang piyansa na 36,000 pesos. Ang operasyon ay isinagawa ng tracker team ng Igig Police Station Katuwang, ang Provincial Intelligence Team Cagayan South. Dagdag pa dito, sa Barangay Sentro Norte, Alcala, Cagayan, nadakip ang isang Aka Juanita, 6 years old, may asawa, residente ng Barangay Centro Sur, Alcala, Cagayan. Siya rin ay naharap sa kasong attempted homicide na may rekwedang piyansa na 36,000 pesos. Ang operasyon ay pinangunahan ng Alcala Police Station Katuwang, ang PIU Cagayan at First Cagayan Police Provincial Mobile Force Company. Samantala sa Barangay Kalamagi, Amulong, Cagayan, naaresto ang isang Aka Edang, 46 years old, freelance virtual assistant dahil sa kasong qualified theft na may piyansang 40,000 pesos. Sa karagdagan sa Barangay Karag, Tuguegarao City, nadakip naman ang isang Aka Roman, 50 years old, walang trabaho, residente ng sabing barangay. Siya ay naharap sa kasong perjury na may piyansang 18,000 pesos. Ang operasyon ay isinagawa ng Manhunt Charlie Tracker Team ng Tuguegarao Component City Police Station. Gayon din sa Barangay Maura, Apari, Cagayan, naaresto rin ang isang Aka Rene, 20 years old, walang trabaho, residente ng sabing barangay. Siya ay naharap sa kasong adultery na may piyansang 36,000 pesos. Ang operasyon ay pinangunahan ng Apari Police Station Katuwang, ang First Mobile Force Platoon ng 2nd Provincial Mobile Force Company. Lahat ng mga naarestong akusado
ay ipinalam ang kanilang mga konstitusyonal na karapatan at sinailalim sa kaukulang booking at dokumentasyon bago dalhin sa kanilang korte. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy ng balitaan, wala pang formal na petsa kung kailan gaganapin ang susunod na pagdinig ng House Infracom o House Infrastructure Committee. Ito ang kinumpirma ni Infracom Co-Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI na tututok at pag-iimbestiga sa sinasabing palpak at maanumalyang flood control projects. Ayon kay Representative Ridon, makikipagpulong pa lang ang Infracom chairmans sa bagong talagang House Speaker na si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III para sa direksyon ng bagong liderato para sa komite. Matatandaang sa talumpati ni Speaker D, sinabi niyang buo ang suporta ng Kongreso para makipagtulungan sa ICI, partikular ang pagbibigay ng kopya ng mga transcripts sa mga nagdaang pagdinig, maging ang mga dokumento at iba pang ebidensya na nakuha ng komite. Pinoy Gising! Nilinaw ng Malacanang na hindi bahagi ng agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magtala ng legasiya mula sa maigting nitong kampanya kontra katiwalian na partikular sa DPWH. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagsisikap ng Pangulo na ilantad ang maanumalyang flood control projects ay hindi dahil sa hangarin niyang mag-iwan ng tatak sa kanyang panunungkulan. Aniya, kung masigasig man ang Pangulo laban sa mga irregular na proyekto na naging sanhi ng korupsyon, ito ay dahil sa pangangailangan na mapigilan ang maling paggamit ng pondo ng bayan. Binigyan din pa ni Jose Castro na ginagawa ng Pangulo ang kanyang trabaho alang-alang sa taong bayan at hindi para sa anumang personal na layunin. Matatanda ang unang binanggit ng Pangulo ang irregularidad sa DPWH sa kanyang nakaraang State of the Nation Address sa Osona, kung saan mula roon ay nadiskubre na ang malawakang anomalya sa DPWH. Pinoy Gising! 19 na minuto na lamang po, 19 minutes bago sumapit ang alas 6 ng morning. Yahoy! Paring Giljon, ronda ulit tayo sa probinsya. CTG member kusang loob na sumuko kasama ang baril sa Gataran, Cagayan. Nagbabalik po si Kuyang Ronald Idol Domingo. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang kusang loob na sumuko sa mga otoridad sa Barangay Tagumay, Gataran, Cagayan. Pinangunahan ng Gataran Police Station ang pagsuko si Aka Bentong, 49 years old, kasal at magsasaka sa tulong ng Provincial Intelligence Team Cagayan South at 204th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2. Ayon sa investigasyon, sumali si Aka Bentong na CTG noong 1995 matapos dumalo sa isang pulong sa Barangay Hagumay, Gataran. Naging aktibong miyembro at binigyan ng 38 caliber revolver at bala para sa proteksyon. Iniag din niya ang grupo ay madalas bumibisita sa mga barangay sa Bagcao at Gataran upang mag-recruit ng bagong miyembro at gumagawa ng mga illegal na gawain. Kabilang ang insidente noong October 2021 laban kay Jay at Barya, miyembro ng Citizens Armed Auxiliary. Napagtanto ni Aka Bentong ang labag sa batas na gawain ng grupo kaya nagpasya siyang sumuko. Talikuran ang pagiging miyembro at mamuhay ng normal at payapa. Kasama sa kanyang pagsuko ang isang 38 caliber revolver na walang serial number na kasalukuyan nasa kustodya ng Gataran Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang Cagayano Caps sa pagkikayat sa natitirang miyembro ng CTG na sumuko at mamuhay ng tahimik para sa kapakanan ng kanilang pamilya at komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pa natin mga balita, nagbabala ang Department of Public Works and Highways laban sa mga peking phone calls kung saan ginagamit ang pangalan ng kanilang opisyal. Ayon sa DPWH Human Resource and Administrative Service, isang bogus caller gamit ang numerong 0968-514-4264. Ulitin na natin 0968-514-4264.
ang nagpapakilala bilang si DPWH Central Office Director Vanessa Villanueva. Humingian niya ng pera ang impostor para makadalo sa pulong kasama si Secretary Vince Dizon. Paglilinaw ng DPWH, hindi kailanman tumawag o nag-utos si Director Villanueva ng anumang paniningil at wala ring nakatakdang pulong ang kalihim. Dahil dito, ipinapaalala ng ahensya na huwag tangkilikin o sagutin at agad ipaalam sa mga otoridad ang ganitong uri ng panlilinlang. Pinoy Gising! Nanindigan ang DPWH Bulacan 3rd District Engineering Office na walang ghost project, walang multong proyekto sa bayan ng San Miguel. Tugon ito sa ulat na may nawawalang dike na proyekto ng Global Crit Builders na kabilang sa mga kinukwestyong kontraktor ng mga flood control project. Gayunman, iginiit ni DPWH Bulacan 3rd District Engineer Edgardo Pingol na inilipat lamang ng ibang lugar ang dalawang ginagawang dike sa San Miguel River sa Barangay San Juan. Ang Global Crit ay pag-aari ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglanque na kabilang sa pinangalanan ni Senador Ping Lacson na may-ari rin ng MBB Global Properties Incorporated na nakakuha ng 2.1 billion peso flood control projects sa Bulacan. Ang inilipat na dike ay proyekto ni dating Bulacan 3rd District Representative Lorna Silverio na kaibigan umano yun ni Maglanque. Pinoy Friendship pala Gising! here. O siya. Bago tayo mag-break, meron po tayong... hindi pa natin sure. Sorry. Judger ka agad din, no? Bago tayo mag-break, tanggap muna tayo ng isang special report. Broadcast Media Congress ng Aliw Broadcasting Corporation na arangkada ngayong araw sa City of Malabon University. Alamin ang special report mula kay Gargar, Angelo Bainyo. Panahon ng digital media, mabilis kumalat ang impormasyon. Ngunit hindi lahat ay tama. Ang fake news at misinformation ay patuloy na nagdudulot ng panganib sa lipunan, sa kalusugan at sa demokrasya. Bilang tugon, handog ng Aliw Broadcasting Corporation, katuwang ang City of Malabon University, ang Broadcast Media Congress. Isang makabuluhang advokasya na naglalayong hikayatin ang kabataan, natuklasin at pahalagahan ang mundo ng tamang pagbabalita. Layunin ng proyekto na magpunta sa iba't ibang paaralan upang gabayan ang mga estudyante sa responsableng pagbabahagi ng balita at sa masusing pagsusuri ng mga impormasyong nakikita sa telebisyon, radyo at social media. Sa pagtitipong ito, makakasama ang mga eksperto sa industriya na magbabahagi ng kanilang karanasan at kaalaman upang matulungan ang kabataan na magkaroon ng kasanayan, kumpiyansa at inspirasyon para maabot ang kanilang pangarap sa larangan ng media. Abangan kami sa City of Malabon Gising! Naputo si Angelo. Ba't ko binabaan? Binabaan ni Kidjo na Seryoso pa naman. Oo, alam mo pare. O abangan kami mamaya sa tuloy na lang namin. Tuloy mo. Abangan kami mamaya sa SM Sangandaan sa Caloocan. Kasama po ang City of Malabon University. Ayun. At mga estudyante sa kalapit na lugar. Ano? Sa Calabarzon, sa Kamanaba area. Ayan. May mga ball partner. Yung mga nasa YouTube, di daw natin nababate. Ayan, no? Sino si nagagalit? Kuyang Randall, hindi naman. Pansinin daw natin. Kuyang Randolph at si Kuyang Clemente Formentos ng Marilao, Bulacan. Uy, kamusta ang mga flood control project ninyo dyan sa Marilao? Kamusta mga engineer nyo? Alam mo yung Bulacan, napaka... Ayun, na engineer ng Bulacan, no? Si Gilson Alam mo, Reyes. sa Bulacan, kilala ang Bulacan. Ay, ito, hindi na. Yeah. Siguro misconception, pero nakikita naman. Tinatawag ding pangalawang buwan ang Bulacan. Alam mo kung bakit? Bakit? Tama. Grabe yung yung daan dun. Parang Oo nga. lubak-lubak. Sa kapunta, doon. Tapos yung lubak-lubak na yun, binabaha pa yun. So pag kumanta pala si Nick Makino ng Sangkapunta to the Moon. Bulacan yun. Oo, di ba ba nakita yun? Ay, di ko Nag-trending nakita yun. Totoo pala yan. Di ba? Oo. Ikaw engineer, di ba? Yeah. Nanggigigil. Taga Bulacan eh. Oo, nanggigigil eh. Aliw Broadcasting Corporation District Engineer Giljon Reyes sa Philippine Standard. Pero yun, buwan talaga yun. Ang pangalawang buwan. The second moon. Oo, dahil sa Kali. Ang lupit, dalawa pala yung moon natin At dahil sa baha. Pilipinas, no? Philippine Standard Time. Pinoy Gising na! Gulat ka, no? 48 na, no? 11:30 minuto bago mag-6 in the morning ang ating Let's Prove It, ang foreign sports at showbiz sa pagbabalik ng Pinoy Gising. 5:51 na po na magandang Friday morning. May humahabol na isang report.
PBBM nangako ng tuloy-tuloy na ayuda sa mga nasunugan sa Happy Land. Diyan po sa Tondo. Detalye, Patrol 13, Gilbert Perdez. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aalayan ng pamahalaan ang mga residenteng nasunugan sa Happy Land sa Tondo, Maynila. Kahapon ay personal na nagtungo ang Pangulo sa General Vicente Lim Elementary School at sa Antonio J. Villegas Vocational High School sa Tondo para kamustahin ang kalagayan ng mga apektado ng sunog. Ayon naman sa DSWD, nasa 2,235 families ang nakatanggap ng food packs, hygiene kits at sleeping kits, habang 2,000 hot meals naman ang naipamahagi mula sa mobile kitchen ng ahensya. Makakatanggap din ang bawat pamilya ng higit 15,000 pesos na cash. Sa ilalim po yan ng Emergency Cash Transfer o ECT. Katumbas po yan ng 29 na araw na ayuda. At tiniyak naman ng Pangulo na gagawa ng paraan ang pamahalaan upang matulungan ang mga residente sa muling pagpapatayo ng kanilang mga bahay. Patron 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totonglas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Akmer, patutunayan. Totoo nga ba na? Na maganda ako, totoo Of yun. course! Sa ngalan ng kape. Oh, next na. Hindi. Sa ngalan ng kape? Mamaya. Wala akong ganun. Totoo nga ba na nakakatulong ang pagkain ng tinapay para mapadali Makapag ang... number 2. Number 2. Tara, let's prove it. Kapag constipated ang isang tao, madalas ay naghahanap ito ng paraan o pagkain na makakatulong sa kanya para dumumi at makapagbawas hindi lang ng pagkain kundi pati na rin ng bakterya sa katawan. Pero the search is over dahil makakatulong daw ang tinapay sa pagdumi. Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa medicalnewstoday.com, may iba't ibang uri ng pagkain na kinukonsumo natin araw-araw na nakakatulong pala para sa ating pagdumi. Isa na dyan ang tinapay. Bukod sa pasok ito sa category ng mga pagkain na may fiber, much better kung ito ay whole wheat bread at kainin ng raw o slightly cooked. Kung gusto mo naman ng konting tamis pero healthy pa rin, pwedeng-pwede rin ang kiwi, grapes, raspberries at apples. At higit sa lahat, uminom ng sapat na dami ng tubig. Kung hindi, maaaring maging matigas at mahirap ilabas ang dumi dahil sa constipation. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ito na ang sports news mula ulit kay Boss Ian Articona. Good morning, Daryl, Main at Anton. Narito na ang latest sports update. Balik bansa si Filipina tennis sensation Alex Eala para sa sandaling pag-ensayo nito bago lumipad patungong China. Ito ay para sa WTA 125 Jingshan Tennis Open na isang linggong gaganapin sa susunod na linggo. Inaasahan naman na mapapanatili ni Eala ang momentum nito sa pagkuha ng back-to-back titles sa naturang torneo. At yan ang sports balita. Sandali, bago ko mag-gusto nagsiselos, Alex Eala na naman daw. Ay, sorry. Ay, sorry. Mamaya na lang. Extra na! Extra! At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dating... Ay, sorry. Maxine, maghahanap ka. Anak talaga to ni Tisoy. Si Tisoy, ay talaga sorry. Pati yung sorry niya, ay sorry. So sa ating showbiz, Maxine Magalona, proud na proud sa pagiging best friend nila ni Alessandra De Rossi at RC Munoz. Muntik nang mabulag nang tumama ang mukha sa mikropo. No! Habang kumakanta sa isang event. Narito na ang mima ng Republic of the Philippines, si Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Ayan na! Ay, wow! Ay, sorry! Ang bad! Ay, ito na sa ibalitang showbiz! Nako, alam mo kahit naman sino siguro, magiging proud na maging best friend ni Alessandra De Rossi. Si Alessandra kasi, siya yung tawag dito, sweet ka naman. Sobrang hawak.
Oh, yeah. Doon ito dalawa, May kailangan tapusin eh. Gitera ka dyan. Kita naman to sa Jowa ka kasi. Ayan. Kayo naka-couple shirt lang, kami couple. Nag-t-shirt ka lang. Nag-t-shirt ka lang. Okay, I rest my case. Okay. Baka makikano sa isang BT. Ito na tayo, no? Nako, ito, sobrang proud itong si Maxine Magalona dito sa kanyang, dahil sa pagkakaroon niya ng best friend sa katauhan nitong si Alessandra De Rossi. Isa daw sa character nitong si Alessandra na sobrang niya nagustuhan ay hindi ito nang judge ng ibang tao. Wow. Sabi niya gano'n. Pero, kapag may nakita daw mali sa'yo, sasabihan ka raw niya kahit na masaktan ka dahil yun daw ang totoo. Sabi niya gano'n. At kaya daw sabi niya gano'n, nung minsan daw ay inimbitahan siya dito sa bahay nito o sa condo nito, ay talagang hindi niya alam daw kung saan siya nag-enjoy, kung sa pagkain daw ba o sa kwentuhan nilang dalawa. Dahil inabot daw sila ng napakatagal na oras. Gano'n talaga, no? Kapag mag-best friend. Ayan. So, sabi niya gano'n, hindi niya pwede ipagpalit ang kailang pagkakaibigan nitong si Alessandra De Rossi. Samantala, si RC Muñoz naman ay nagkaroon pala siya ng isang freak na accident noong 2014. Okay. Kung saan sa isang event daw, headbang daw siya. At doon sa pag-headbang niya ng gano'n, ay tumama yung microphone stand doon sa pagitan ng kanyang mata at saka sa gitna ng kanyang ilong. Kung kaya yung kanyang cartilage nasira ng kanyang ilong. Kung saan kinailangan pang kumuha ng cartilage sa ibang parte ng kanyang katawan. I'm sure dito kinuha yon. From the ears. Yes, doon lang naman medyo maganda-gandang cartilage no? Wala namang iba Kasi dito naman kinuha yung cartilage ko. Dito, dito. Kung kaya nilagay dito, I'm sure dito kinuha at nilagay dito uli para maayos ang kanyang ilong. Meron daw konting peklat na doon sa ilong niya, pero okay na raw yun. Basta't maayos ang kanyang ilong. Yan. Importante doon. Yes. Iyon na aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Maraming salamat, Mima Anton, sa kanyang showbiz news. At bago po tayo pansamantala magpaalam, tayo magpatama quote for today. Pwedeng pagod ka, pero huwag kang mawalan ng gana sa laban. Tama. Ayan naman, pagod na naman ang gumawa ng patama for today. Friday na kasi. Friday. Happy weekend! Ay, Pagod talaga yan si Bam. Si Bam. Oo, kasi ang daming trabaho niya, nakaupo lang Pagod lagi yan. Pagod yan. Huwag kami, daily recap yan kung anong trabaho niya. Basta ngayon. Yan na po ang mga balita. Itinampok natin sa Pinoy Gising. Ulit, kita-kits mo sa mga nasa BMC sa SM Sangangdaan. Maya-maya po lamang. See you later. See you later. Ano yun ba? Kami po niya nakasama, Daryl Justin. Main Barreto. Ian Articona. Anton Artecona. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Wala po si Papa Drew dahil isa siya sa mga speakers. Yes, oo. Kaya sa susunod na programa, Pasada Balita ang Tabayanan, sina Kuyang John Ibanez at ang iyong best friend. Yes! Judith Estrada Larino. Alas 6 na. Pasada Bye-bye. Balita, susunod na. Happy weekend! Tayo ng isigaw, ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bango na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari, alamin ang mga balita